Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Lord God, please grant us the power to love. Give every husband the light to see the beauty of God in his wife. Give every wife the grace to see the love of God in her husband. Give all parents the wisdom to realize that the real treasure of their house is their children, and to love their children with all their hearts. Give children the grace to love their fathers and mothers, and to realize how good they are. Please give us the wisdom to see how true it is that the family that prays together stays together. Save the family. Pray the rosary. This is Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade, reaching out to you. Isang napakagandang umaga sa inyong lahat. At masaya tayo kasi magkakasama na naman tayo kahit ganito kaaga. Magkakasama na tayo sa ating palatuntunan. Nakakatuwa, ako nga yata hindi ko kayang panoorin itong oras na to. Pero nandito tayo. At gawin na nating tradisyon ito na manonood lagi, di ba? Ng ganito kaaga. Speaking of tradition, maraming tradisyon ang Katolisismo. Minsan nga naitatanong mo kung puro ritual at nakasanayang nakagawian lamang ba ang buod ng pananampalataya? Lalo na sa panahon ng kapistahan o paggunita ng mga mahalagang araw ng simbahan tulad ng Adbyento, Pasko, Kwaresma. Naintindihan nga ba natin ang huli, yung Kwaresma? O mas magandang tanong, paano natin naitutulay ang halaga ng Kwaresma sa pananampalatayang Katoliko para mapalago pang lalo ang ating pagkatao? Sasagutin yan mamaya ng kasama natin si Brother Francis Iturralde ng Servants of the Word. Kaya wag po kayong aalis at magbabalik kami kagad, as in, agad-agad. This is the Family Rosary Crusade, continuing the mission of Father Peyton of bringing God to man and man to God. Get ready to interact with people in the know in today's edition of Church Alive. Nagbabalik po ang Family Rosary Crusade. At siguro napansin ninyo na isa sa mahabang ritual sa simbahang Katoliko ang Kwaresma or Lent, kung kailan nagsisimula sa Miyerkules ng Abo at ipinagdiriwang hanggang sa Linggo ng Pagkabuhay o Easter Sunday. Sa loob ng 40 araw, layunin nito na maihanda ang tao sa pamamagitan ng 3 pangunahing elemento: pananalangin, paglilimos, pag-aayuno. Palalimin natin ang pag-unawa sa ritual at kaugalian ng Kwaresma upang tunay na maihanda ang sarili para sa pasyon, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. At ito ang sisikapin nating alamin kasama si Brother Francis Iturralde ng Servants of the Word. Magandang araw sa iyo, Brother Francis. Oo, at pinag-usapan natin itong Lent, mga Lenten practices na atin, no? So, sa iyo ba, para sa iyo, Brother Francis, ano ba ang halaga ng Kwaresma sa simbahang Katoliko? Para sa akin po, pwede pong mag-English. Pwede may English. Ikaw gusto mga Ilonggo sa mga ano pa yung significance po ng Lent actually has to do with the number 40. Yes, symbolic yun. 40 days. Oo. At pag titigan nyo sa scriptures, yun hong 40 na is significant sa mga iba't ibang nangyari sa... Ang daming pangyayari, kaganapan sa banal na kasulatan na 4 na po ang bilang. Like Noah, flood.
And yun yung nangyari doon kay Noah at saka flood. It was a time of purification. Dahil nilinis ng Panginoon ang buong mundo at ginunaw niya ang sin. And so, Lent can be seen as a time of Saka si Jesus, di ba, 40 days 40 din days ang fasting. Fasting. So, you know, 40 years, hinanap yung lupang pangako. Ayun, 40 years. Kasi for every day na hindi sumunod ang mga Israelita, naparusahan sila for one more year. 40 days sila nag-ano. 40 days, tapos nandun lang pala yun pag nagpunta. Paikot-ikot lang sila doon. It's a time of forming them into a people. Para may formation time sila. So Lent is really a time of preparation, preparing them for the future action of God pag dumating na yung Pentecost, no? But also a time of renewal, time of repentance, and you know, a time of parang reforming them into becoming a people of God. So importante ho sa pananampalataya kasi ito yung mga tema ng kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesus. These are the themes of what Jesus has done, no? In terms of redemption. So ito yung panahon ng pagpanibagong sigla rin. No? Opo. Renewal. Renewal po. Bumabagsak, hinuhubog muli. Bumabagsak, matiyaga at matimong hinuhubog muli Po. ng ating Panginoon. Paano ito naging isang haligi ng pananampalatayang Katoliko? Kasi po, ang simbahan ho natin, ang ating pananampalataya as Catholics, nakafocus ho talaga doon sa redemptive work of Christ. What God has done in Jesus. So, yun yung pinaka-center ng ating pananampalataya. Yung kanyang work. Hindi lang yung kanyang person, but what He did for us. And why He did what He did. And yun yung Lent focuses us on that redemption. And sabi nyo nga ho kanina, it will actually culminate in Easter. Because Lent doesn't have any meaning apart from Easter. Wala, hindi yun makumpleto. Kasi kahit ano pa gagawin nyo, mga elemento gagawin nyo, mga pag-aayuno, anong saysay nun kung wala namang kung wala Easter? yung dulo, dulo ng paglalakbay, rurok. Exactly. Diba? So, Lent takes its meaning from Easter. But Lent itself is focused on the work of Christ because God has a purpose of bringing us back to Him. Yun ho ang mangyayari sa Easter, sa completion ng kanyang redemptive work, ang tinatawag nating salvation. So, yun sarap ko naman magsalita. Ngayon, nalilito ako kung sino pari sa ating dalawa. Parang costume na. Ikaw, lumaki ka diba sa nakwento mo sa akin, sa Aklan? Hindi po, dito ako lumaki. Dito ako lumaki. Kaya hiwala kang dito ako pinanganak. Ang magulang mo. Mga magulang ko taga-Aklan po. Aklan, pero dito ka na. Opo. So, hindi mo nakita yung iparaan ng kanilang sasagawa ng paghahanda sa pagkabuhay doon sa probinsya? Hindi. Nakita ko rin po kasi kadalasan every year umuwi ho kami sa probinsya. Alam niyo noon, di ba, bakasyon. Sa amin. Umaabot yun March, nandun na kami sa probinsya. So nakikita ko yung mga practices nila doon. Mga procession, yung mga pag-aayuno, yung mga yung mga ginagawa during Lent na yun. Nakikita ko yun nung ako'y maliit pa. So, tuloy po natin. So, ano ba pag-usapan natin yung mga elemento ng Kwaresma? Paliwanag natin ito sa konteksto ng Katolisismo. Nabanggit niyo yung prayer, tama ka, fasting, at saka almsgiving. Nasa scriptures po yan. But marami yung pwedeng gawin doon sa prayer. Hindi lang naman ibig sabihin ng prayer yung pagdadasal. Talaga. Marami pwedeng gawin. Like for example, spending more time before the Blessed Sacrament. Pwede yung pagbabasa ng scriptures. Pwede yung mag-retreat ka. Marami yung nagre-retreat ngayon. At mga nagre-recollection. At saka alam mo, hindi lang ito panahon na ito. Parang in the recent past, parang nakita na ng tao, nakasama to sa kanyang mga needs. Na annually magkaroon siya talaga ng spiritual connection during this time. Which is talagang kailangan naman. So, prayer. Di naman ho sa fasting, hindi lang naman ho fasting from food. Kasi ang tawag natin dyan, dieting.
Wala namang spiritual content yun eh. Pero fasting can be... Kakatulong pa sa... Mas fasting can be mga from, fasting from... Meron ako kasing parang every Lent, ito yung aking motto. Yung motto ko more of the Lord and less of the world. And that becomes a guide for what I can do during Lent. So, pag sabing more of the Lord, more prayer, no, mga things like that. Less of the world, yun yung fasting. Fasting from media, fasting from siguro yung mga ganon. Mainly fasting from sin. From anger. Yung mga ganyan. So, marami tayo pwedeng, isang mga ginagawa namin sa brotherhood na kabilang ako, we go through a purge. We go through our belongings and say, what are the things we don't need, no? Ay, ganon. So, meron kaming mga, we need only 6 pairs of pants or something like that, or how many shirts. So, kasi you don't need a lot. And then, so yung sobra. Bigyan mo na sa poor. Tapos, ipunin namin yun, i-donate namin. Every year, ganon? Twice a year namin ginagawa. And one of them is during this season. And the other one is during Advent. Talagang nagla-let go ka. Literally. Ayoho. So, yung almsgiving, pwede na mo dyan, hindi naman ibig sabihin, limos lang eh. Ibig sabihin yan, pwede kayong mga works of mercy. Hindi naman talaga pwedeng literal lang na almsgiving. Parang gahalap ka pa ng Pwede yung work with the poor. No? In fact, di ba, parang ngayon nga, yung mga bata, dinidiscourage tayo magbigay dun sa mga lumalapit sa sasakyan, di ba? So, tama ka. Corporal works of mercy. Yung mga ganong little sacrifices. Pwede meron, kung napal nyo dati yung sini na acts of random kindness. Yung mga ganon. Little things that you can do while you alam mo, napanood ko, hindi yun ang title ng napanood ko, pero yun yung hindi nga pala yun, Bruce Almighty ba yan? Yun. Yun, tama. Tama, yun, Hindi pala yun ang title. Ang ganda din ng movie na yun, gusto ko yun. So, yun yung sabi niya, acts of random kindness. Araw-araw daw si Ark, kailangan acts of random kindness. So, habang minsan nasa Cebu ako, nag-taxi ako, nakausap ko yung mama, pag-usapan namin yung kanyang buhay, hirap talaga siya. Anyway, tukada lang sa magandang istorya sa buhay Pag natatakot kasi ako noon na hindi ako taga Cebu. So natatakot ako na baka pagsamantalahan ako dahil hindi ako marunong magbisaya, ganyan. Pagsamantalahan, may parang lokohin ka, parang ganyan. So to take advantage of you or something. So, nakausap ko siya, he has a good heart, no? And I was so impressed by his relationship with God. So, binigyan ko siya ng malaking tip. And malaking pasalamat niya. I felt good also about it because I was able to help somebody. Pero hindi ko naman akalang pwede kong sumakay ko ng taxi na nag-aalala na baka ako lokohin. Hindi ba narinig yun na kilala ang Cebu sa mabubuting taxi drivers? Opo, totoo yun. Yung pag nagsukli sila, kompleto. Pati sentimo. So mabait sila, hindi sila ng manloloko, hindi sila pipili ng pasahero. Hindi ko naman sila compare sa kung saang lugar. Parang napansin ko lang. Mabait mga taxi drivers doon. So those are the things that you can do, yung sa prayer, fasting, and almsgiving. Yeah. Okay, so Bishop, paano ba natin kanina mukhang pari pa lang ngayon, Bishop, na may kamukha ka na isang obispo. Baka mamaya sabihin ko sa'yo. Ay, hawig mo rin yun. Ex-seminarian yun. Talaga. Nakita mo, hindi nagtatanggal ng ano yan? Hindi yun. Scapular lagi sila meron. So, sa bandang huli, Father tuloy. So, brother, ay mensahe mo sa ating mga tagapanood ngayong panahon ng Kwaresma. For those of us who are really observing the season of Lent, it's a good time to prepare ourselves for Easter. And so, Lent doesn't really take any meaning unless you see it from the perspective of the victory of Easter. So let's take this 40 days to prepare for the feast of Easter, which is a longer time actually. Easter is 50 days. But this 40 days of Lent is
it's a time for us to draw nearer to God, even as God draws near to us. So let's do all those things that we can do according to our capacities in terms of the three things that scriptures tell us: prayer, fasting, and almsgiving, in the form that we can actually do and offer them to the Lord as we draw near to Him. Ikaw na, boy. Salamat sa iyong mga simple, subalit makahulugang pagbabahagi sa ating mga tagapakinig. Magabalik po kami pagkaraan ng ilang paalala. Diyan lang po kayo. And habang kami ay magkikwentuhan pa ni Brother. Salamat po. This is Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade, reaching out to you. Isang buong umaga ng kwentuhan po tayo at magsisimula sa mga tunay na kwento ng kaganapan sa simbahan sa loob at labas ng bansa, kasama si Claudine Cialcita sa Dateline FRC. Here now is an update of news and events in and around the Catholic Church. This week on Dateline FRC. Hi, I'm Claudine Cialcita, and you're watching the news of Dateline FRC, Observant of God, Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade. Archbishop Louis Raphael Sacco, the Chaldean Catholic Patriarch of Babylon, has issued an urgent appeal to mark the beginning of Lent, calling for prayer and fasting that Christians not leave Iraq. According to the Fides News Agency, Patriarch Sacco said, and we quote, "Our Christian identity has had profound roots in the history and geography of Iraq for 2,000 years. Our roots and our clear sources are found in our country, and if we leave, we would be separated from our roots," unquote. In his message, Patriarch Sacco also called for prayers for Syria, Lebanon, and the entire region for an end to the unrest. He added that it is urgent that a page be turned in Iraq with the upcoming elections so that the country can return to peace and security for the good of all citizens. A new film titled Son of God, which depicts the life of Christ according to the Gospels, saw tremendous success and positive reviews when it opened in theaters in the United States at the end of February. The film, which opened February 28, grossed $26.5 million at the box office on opening weekend, far surpassing BoxOffice.com's prediction of $17.5 million. Bishop David Zubik of Pittsburgh has joined several other Catholic commentators in praising the movie, saying that, and we quote, "It really brings to the center of our attention that Mary and Joseph, like all of us, struggle to really embrace the promises that God gives us," unquote. Son of God was released by the makers of popular History Channel television miniseries, The Bible. The movie, based on the Gospels, covers the life, death, resurrection, and ascension of Jesus Christ. Portuguese actor Diogo Morgado plays the role of Jesus. Bishop Zubik said the film will help Christian viewers to understand Jesus both as the Son of God and as a human being, adding that it will also touch those who are wavering in faith or lack faith. The film has also drawn praise from Cardinal Donald Wuerl of Washington, D.C., Archbishop Jose Gomez of Los Angeles, and Carl Anderson, Supreme Knight of the Knights of Columbus. In Italy, one of the largest publishing companies in Europe is releasing a first-ever weekly magazine dedicated entirely to Pope Francis due to the impact his pontificate has had in the world over the last year. Mondadori, Italy's largest book and magazine publisher and the third largest in the consumer magazine segment in France, announced its new magazine, Il Mio Papa, which is to be the world's first magazine
dedicated entirely to the Pope. Scheduled to hit newsstands every week starting this month, an initial print run of 3 million copies will be released during the first month. In a recent press release announcing the publication, Aldo Vitali, the magazine's editor, said, and we quote, "The idea for a magazine designed to report on and share the words and actions of Pope Francis came from observing how his election has stimulated a renewed interest on ethical, religious, and moral issues. He is a figure who, thanks to his empathy, as well as the power, the courage, and the simplicity of his message, has won over everyone, both the faithful and non-believers," unquote. Giving particular attention to the message of change that has characterized the pontificate of Pope Francis, the weekly publication will also include articles on the people and facts which inspire both the Pope's work and his words, as well as smaller items of curiosity and images that show the great simplicity of the pontiff in ordinary daily activities. The magazine is designed to be a meeting place where readers are able to send in letters, poems, and other works for publication. Il Mio Papa will come out with a launch price of 50 and shortly after will be available on Facebook, Twitter, and the magazine's website shown on your TV screens. www.miopapa.it. And that was the news on Servant of God, Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade, brought to you in cooperation with EWTN.com, CBCP Online, the National Press, and various news sources here and abroad. I'm Claudine Chancita, reminding you that a family that prays together stays together, and a world at prayer is a world at peace. This is Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade, bringing you the Word of God and the love of His Mother, the Blessed Virgin Mary. Magpapatuloy po tayo sa ating napakagandang kwento ng buhay at pananampalataya. Kasama si Chi Bocobo para sa mga kwentong buhay. Magandang araw, ako po si Chi Bocobo at kayo'y nanonood ng mga kwentong buhay sa Family Rosary Crusade ng Servant of God na si Father Patrick Peyton. Likas po sa mga taong madasalin ang humingi sa Diyos ng mga pahiwatig o gabay kung tama ang kanilang mga desisyon sa buhay. Panoorin natin ang kwentong buhay ni Rene at Dolly Domingo. Pangalawa sa panganay ng 5 lalaking magkakapatid si Rene Domingo na ipinanganak sa Quezon City at lumaki sa Pasig. Palibhasa ay puro sila lalaki, mahilig ang magkakapatid sa sports. Ayon kay Rene, hindi naman nahirapan ang kanyang ina sa pag-aalaga sa kanila. Sa kanyang ina rin niya natutunan ang pagiging madasalin. She's always a very spiritual person, my mom. She goes to church, goes to mass almost every day. And that's where I think I got my sense of belongings to God, so yung aking affinity to Him, depending on Him at all times, so yung even today, Tulad ng kanyang ama at 2 kapatid na pawang mga engineer, ganun din ang kursong kinuha ni Rene. Nakatapos pa nga siya ng double degree Industrial Management at Mechanical Engineering. Nasa college si Rene nang makilala si Dolly Eleazar sa isang afternoon disco. Pangalawa sa 8 magkakapatid si Dolly na ipinanganak sa Sultan Kudarat sa Mindanao. Masaya ang mga alaala ni Dolly nung siya'y bata pa.
At tulad ni Rene, naging madasalin rin siya, lalo na lang siya'y gumaling matapos magkasakit ng leukemia. But ang sabi lang lagi sa akin ng lola ko is, alam mo anak, yung angga kasi palangga, ang tawag niya, alam mo angga, ang gagawin natin is to pray and ask God's yung healing. Kasi lahat naman yan, sabi niya, lahat ng ating, kung ano man tayo ngayon, ay gawa ng sa Diyos, sabi niya. So, yun po, yung nakikita ko siya na talagang laging dasal ng dasal, tapos sinasama po niya ako lagi. Tapos yun nga po, yung every birthday ko, parang nag-novena pa ng 9 days before ng birthday ko, ganon. Yung manok na mangingitlog, sasabihin, oh, yung gagalawin yan, kasi yan, para yan kay palangga. Yung ganyan, yun ang papainom niya sa akin, yung fresh egg ko. Yun lang po, everyday, ganon ang ganon. Pati yung pong gatas ng kalabaw, na ganon din po yung mini-milk nila, tapos pinapainom sa akin. Ganon po yung parang naging diet ko lang. Nung siya'y nasa high school na ay nagturo si Dolly ng katekismo sa mga bata. Ang liit ko kasi, so papatong ako doon sa chair o kaya doon sa table kasi ang dami kong tuturo ang bata. So yun po, yung parang gano'n. Masaya po ako kasi ang dami kong parang nakaano ng mga bata. And at the same time, kahit vacation po namin, sa farm namin, gano'n din po lahat yung mga anak-anak ng mga tao namin. Ako rin po tinuturo kasi lang paano magdasal, ganyan. Napakasimpleng lang, yung pagsa-sign of the cross, yung ating dasal na, yung ating Hail Mary, Our Father. Nakilala ni Dolly si Rene sa isang kaibigan na nag-imbita sa kanya para umattend ng party sa disco. Nanliligaw sa kanya ang kaibigang ito, ngunit si Rene ang kanyang nakatuluyan. Sabi ko, napakabait niya at napakasimpleng tao, yung gano'n. Kasi po ayoko kasi yung mga tao na parang mayayabang, yung gano'n. At nakita ko nga po sa kanya na, at saka ang cute naman niya kasi nagregalo ng rose, nakalimutan ko doon sa kotse niya. Tapos po, binalik pa niya, just imagine, ay samantalang yung iba na nanliligaw naman pag nagbibigay, pag nakalimutan mo, di ba, parang ganyan. Pero siya po, bumalik, opo. Parang, na-impress ako doon na, hindi siya yung parang, hayaan mo na, tatagal na lang naman. Di ba? Parang ganun. Pero siya, hindi mo naman siya boyfriend, pero, yung nagbigay siya, bumalik siya para ibigay ulit. Yung ganun. Sabi ko, bait yung tao na yun. Yung ganun. Tapos, at saka yung note niya na sasabihin, don't forget to pray, ganyan. Sabi ko, bakit ganun? Alam ba niyang madasalin ako? Parang ganyan lang yung naisip ko. Aside from very pretty, siya, very religious, at saka siya, mabait talaga. So, wala siyang, kumbaga, pretensions or anything sa character niya. So, that really attracted me to her kasi somebody that I feel so comfortable with, and who became my friend naman. And then after that, I fell in love with that, and then it's history. Ikinasal sina Rene at Dolly noong 1983, ilang buwan bago magkaroon ng political at economic crisis sa Pilipinas. Matapos ang ilang taong paglilingkod sa isang multinational corporation ay nagpasya si Rene na magtayo ng sariling negosyo bagamat hindi matatag ang ekonomiya ng bansa. Pinasok niya ang aquaculture business o ang pag-aalaga ng hipon at sugpo. And it's the kind of business na hindi kagad kami income because you're trying to develop the place. May period of mga 6 months before ka, so wala ka, so cash trap ka, you're trying to make things make ends meet, so yun, medyo may pressure sa amin yun, and it's something that we have to siguro struggle on a daily basis, especially when I go to the province, I leave her behind, so ganun nangyayari sa amin. We transferred to Batangas after 2-3 years, and we set up our own na naman doon, aquaculture din. So it took off kasi I went to Taiwan pa to study more about the technology, and we became one of the highest production do sa area na yon. So and then we set up a parang high intensive aquaculture farm there. Then after several years, mga 5 or 6 years, nag-downturn naman ang industry of shrimp or prawns, kasi namatay yung emperor ng Japan. As you know naman, prawns is a mono market yan. At that time,
Japan lang ang talagang pinaka nag-i-export ng Philippines to, no? Matapos ang ilang taon na itinigil ni Rene ang negosyo at pumasok naman sa refrigerated truck business, tumagal ito ng 18 taon. Maganda ang naging kabuhayan ni Rene at Dolly, ngunit dumating po ang panahon na kailangan nilang dumulog sa Diyos para magabayan sa kanilang susunod na gawain. Yan at iba pang mga detalye next week sa part 2 ng kanilang salaysay sa kwentong buhay sa Family Rosary Crusade ng Servant of God, Father Patrick Paytons. Ito po si Chibo Cobo. Praise for them spring, fresh from the word. Si Kuya Bernard po naman na magkikwento sa inyo ng tunay na pakikipagsapalaran ni Saint Eulalia sa ating pakikipagkwentuhan sa mga kabataan ng Santa Quiteria ng Baiza Road sa Caloocan sa ating Once Upon a Saint. Sana meron na talagang nakikinig ng itong mga kwentong ito ngayon. No need to wait, kids. You need not switch channels. Sit back, relax, and join Kuya Bernard in this week's edition of Once Upon a Saint. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Kami po tuloy-tuloy na sa inyong mga tahanan at kami ay samahan sa ating palatuntunang Once Upon a Saint! Yay! Ito lamang po ang tanging palatuntunan sa telebisyon kung saan nalalaman natin ang totoong buhay at pakikipagsapalaran ng mga tunay na superheroes. At sila'y walang iba kung hindi ang mga banal. Yehey! At kasama pa rin natin ang mga kabataan ng mga mula dito sa parokya ng Santa Quiteria na ating matatagpuan sa Tulyahan Road, Baiza, Caloocan City. At sana'y makarating kayo po dito sa kanilang napakagandang lugar, sa kanilang mga mapaghimalang lugar ng Santa Quiteria. At syempre, tanungin natin sa mga batang ito, ano kaya masasabi nila tungkol sa kanilang parokya? Ang aming parokya, Ate Ay, tayo nga tayo, ano masasabi natin? Aming parokya ay punong-puno ng grasya. Puno ng grasya, yes. Aming parokya ay maalaga. Maalaga, yes. Kuya, ate, yes. Ang aming parokya ay nagkakaisa. Wow, yes. Aming parokya ay punong-puno ng pagmamahal. Yeah. Ang aming parokya ay mainit na tumatanggap ng mga bisita. Oy, I like that. Ang aming parokya ay kilalang-kilala ng mga Kristiyano. Wow, si Santa Quiteria. Pero alam niyo ba, dito pala sa kanila ay naririto rin ang ating mga kasama sa simbahan ng Mother Butlers Guild at meron din silang newsletter. Abay, alamin natin kung ano mga kasaysayan. Narito si Tita Delia. Magandang araw, Tita Delia. Kumusta na po kayo? At kasama natin si Tita Bondok. Magandang araw po sa kanila. Magandang araw po. Kumusta na po kayo? Ay, ma-beauty nga. Pareho kayong, dati kayong kasali sa Binibini. Ano po? Binibining Santa Quiteria. Kayo po ay nasa Mother Butlers Guild. Yes, opo. Ano po talaga ang ginagawa ng Mother Butlers Guild? Ang mga miyembro ng Mother Butler ay ano yan, mga servant of the servant Lord. Servant of the servant Lord. Handmaids of the Lord alongside Mary. Alright. And housekeeper of the Lord in His house, in the altar, in other people, and in our hearts. Wow, ang dami niyo palang ginagawa. Dami talaga. Matagal na po kayo dyan sa, sa Mother Butler? Minana ko po itong ministrong ito sa ating biyenan. Ipasa sa inyo.
Opo. Tapos ngayon, kayo nagpapatuloy. Ay, At wala akong ipapatuloy choice. nyo pa rin sa mga susunod, Sana nga susunod po, na henerasyon. sana nga ha? po Opo. maipasa. Kasi Ang maganda. pagkakaalam ko po, bilang isang mother butler o miyembro dito, kayo po nangangalaga ng ating mga gamit sa simbahan, pati sa pare, Yung mga sa altar. Yung mga panyolito ng pare, panyolito ng Eucharistic ministers, Opo. yung mga finger wipes, Opo. at saka May mga pangalaga tinatawag wala po kasi yung may tinatawag na purificator, may tinatawag na corporal. Ano po ba yung mga yan? Yung purificator, yung ginagamit ng pare pagka nasa misa. Alin po yun? Panyo ba yan? Panyo na may cross sa gitna. Na may cross sa gitna. Okay, yun sa pare. Ano po yun? Yun po tinatakip sa Sa chalice. Sa chalice. Yun ang purificator. Saka ginagamit pang punas Pagka ng chalice. Iba naman yung corporal. Yung corporal, yan yung nilalagay sa altar para gawin yung offering. Doon ipinapatong yung mga chalice. Doon gagawin yung pagbibiyak. Ay, kita. Alam nyo ba yun, mga bata? O, kita mo, hindi nga alam na... Hindi nila alam, pero nakikita nila. Kaya nga, dapat maipaliwanag natin kung ano yung mga kasaysayan na yan. Ano po, maraming salamat at naipapaliwanag nyo. Ito naman si Tita Bondong, ay kayo po ay may newsletter pala. Opo. At ito po bang newsletter nyo, matagal na? Or, dati po, nag-umpisa na, pero it folded up, and then we have revived it. ni-revive nyo? Bakit po? At kinakailangan? Kailangan po, lalo na ngayon, Year of the Lady, Opo. kami po ang parang instrumento para to spread the Word of God. Na malaman nila kung ano nangyayari dito sa ating parokya. Impormasyon na dapat nilang malaman. Opo. At may cost po yan dahil sa printing, and everything, sa layout and everything. Paano po yan? Ito po, weekly ba ito? Monthly ba ito? Quarterly po. Quarterly. Pero nangangailangan din po kami ng pera. Nagsusulisit na rin po kami. Meron ba namang mga, meron po ba namang mga, itago nyo yan, ha? May mga generous hearts naman po. Opo, marami dyan na tutulong naman sa amin. Pero kaming staffers po, as a gift to the Lord. Ay, yes. Naku, ang dami niyong gawain. Hindi ba sumasakit ang ulo niya? May deadline kayo. Hindi po. Madali naman po dahil may mga computer na kami dyan na magagamit. Nakakatuwa, sa inyong kalalagay, edad na ganyan, nandiyan dyan kayo sa media ministry, ha? Opo, excited na po kami. Anyanyahan niyo po sila na makibahagi at makiisa sa inyong gawain sa paggagawa ng newsletter po ninyo. Sana naman po lahat ng mga parokya, i-try din nila na to come out with a newsletter to spread the Word of God. At hindi ito mahirap kung kasama natin si Lord. Opo. Madali na lang po yan. May inspirasyon pa tayo, si Lord. Tita, at kayo naman po, para mag-akyaya tayo na dumami naman yung naglilingkod ng mga mother butlers natin. Na international ang scope, ha? Yes, ang mother butler ay international. Yung founder galing sa Ireland. Alright. Then it went to New York. Tapos dito ay inumpisa ni Cardinal Rosales. So, kung gusto nyong malaman kung paano ang ginagawa namin, malugod namin kayong inaanyayahan dito, lalo na sa aming piyesta, malapit-lapit na. Maraming salamat po. Palakpakan natin ang ating mga panahon. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, ha? Thank you po. Good luck po sa inyo, ha? Opo. Naku, napakarami palang gawain dito sa ating simbahan. Kayo ba mga bata tumutulong sa gawain sa simbahan? Anong ginagawa ninyo? Taga-ingay, taga-kalat, ganun ba? Hindi, kayo yung nagpapasigla sa ating pananampalataya. Amen? Ano ang ginagawa ninyo? Kayo ang nagpapasigla sa ating pananampalataya. Katulad rin ang ating santong banal na si Santa Eulalia na buhay ang kanyang pananampalataya. Narito na tayo sa ika-4 na bahagi ng kanyang totoong kwento. Maupo na tayo na mahusay, mga bata, ha? Dahil narito na. Hinamon niya si Gobernador Dacian. At ang sabi naman ni Gobernador Dacian, dahil ikaw ay nagbago na ang itsura mo. Bata ka pa, petatawarin kita, subalit hawakan mo ang insenso at magbigay ka ng galang at magpugay sa ating Diyos na si Apollo at Venus. Ginawa ba?
Hawakan mo lamang yung asin kasi may ihahandog na asin. At ikaw ay aking patatawarin. Lumapit si Eulalia sa mga handog. Ando doon yung insenso, lalagyan ng asin, mga prutas, at iba pang pagkain sa tray. Tumingala si Eulalia, pumikit. Nakatingin sa kanya ang lahat sa tanggapan ng gobernador at naghihintay kung ano ang gagawin ng batang 13 years old, babae, nag-iisa. At nakapikit si Eulalia at nakaganyan. Hinawakan yung tray. Pikit pa rin sila. Sabi ng gobernador, nakita niya, susunod siya sa nais kong mangyari dahil ayaw nang siya ay mamatay. Nagulat sila. Bumagsak lahat ang mga gamit sa tray. Nagbagsakan, nabasag lahat. Itinapon lahat ito ni... Nagulat din yung lahat dahil gumulong ang mga baso at mga plato at ang mga kutsilyo at tinidor at... Anong ginawa mo? Nagalit ang gobernador. At tinapakan niya ang mga insenso, ang mga nagalit ang gobyerno. Nakaganyan si Eulalia. Sa ngalan ni Kristo, hindi ako natatakot sa iyo. Kahit na anong gawin mo. Bumukas ang pintuan yung mga magulang at yung lola. Eulalia! At nahintatakutan sila dahil hawak na siya ng gobernador. At sa galit ng gobernador sa pagkakahawak na ganyan, inilampaso siya doon sa buong siment. Tumayo pa rin si Eulalia. Hindi siya natakot. Sa ngalan ni Kristo. Sa ngalan ni Kristo. Sa ngalan ni Kristo, maliligtas ako sa iyo. Hinawakan siya. Pinagsu ang kanyang mukha doon sa pader. Hindi siya natakot. Umiiyak yung nanay. Ikaw ba ang magulang? Huwag, maawa kayo sa aking anak. Hulihin ang dalawang yan. Hinuli yung lola at saka yung nanay. Ikulong sila. At bukas! Mamamatay ang bata. Ipaalam sa buong kaharian na may isang Kristiyano na bukas ay magbubuwis ng buhay ng dahil kay Kristo. Bong, 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 bong. At pag narinig ang tambol, ito ay ibig sabihin may mamamatay bukas, kaya nagsipaghanda. At sa pagbubukas ng panibagong umaga, napuno na yung liwasan ng napakaraming tao at inilabas si Eulalia, batang-bata. Nakita yung mga krus na kakaekis. Masdan ang isa pang Kristiyano na ibubuwis ang buhay ng dahil daw sa kanilang sinasambang Diyos na si Kristo. Tulungan kaya siya ni Kristo sa nalalapit niyang kamatayan. Mga tao at mga mamamayan, masdan ang kamatayan ni Eulalia. Halika! Itinali ang kanyang kamay sa magkaekis na krus at ang kanyang mga paa. Batang-bata. Walang ano-ano ay hinubad ang kanyang pangitaas na bahagi ng damit. Ah! Lumabas ang kanyang pagiging isang kahiyaya. Hilakbot ang lahat. Kumuha ng patalim. Itinapat sa kanyang dibdib. Ano ang gagawin ng kawal na may patalim na nakaharap sa kanyang dibdib? Mga bata, isang kahilahilakbot, subalit kakaibang wakas ng kwento ng totoong buhay at pakikipagsapalaran ni Santa Eulalia. Abangan. Nagpapasalamat din tayo sa mga kaibigan natin dyan sa Santa Maria, Bulacan, St. Mary's Academy. Maraming salamat po sa patuloy niyong panunood. Ang ating mga RBM sisters, maraming salamat. At syempre mga bata,
Bago tayo tuloy magpaalam, ano po ang bilin ni Father Patrick Peyton, CSC, to always pray. And pray as a family, because the family that prays together stays together. A world at prayer is a world at peace. Lahat ng yan dito lamang sa Once Upon a Saint. Manahimik tayo sandali at magnilay sa Ebanghelyo para bukas kasama si Father Rock Da Costa. Wow! Ang kasamahan naming pari sa Family Rosary Crusade sa ating Sunday Gospel Reflection. It's now time to reflect on this week's Sunday Gospel. This is Father Rock from the Family Rosary Crusade, sharing with you some reflections on the Gospel for the third Sunday of Lent. The Gospel passage is a narrative of Jesus' encounter with the Samaritan woman at Jacob's well. It was noon, and Jesus was resting by the well while his disciples had gone to the city to buy food. That's when this woman of Samaria comes to the well to draw water, as probably was her routine. She must have been surprised to see that a stranger was there. Surprised because he was a man, and surprised because he was a Jew. However, this stranger would eventually lead her to life. He begins a conversation with her by asking water to drink, but she was reluctant to grant his request because of the cultural barrier. Further, the Gospel would tell us of a scandalous past, having had 4 husbands and now living with someone who was not her husband. That too is not a barrier for Jesus. But his disciples were disturbed and asked him why he was talking to her. Jesus and the Samaritan woman taught the disciples then and continue to teach us today some important lessons. The Samaritan woman, touched by the understanding and acceptance of Jesus, goes to the city and shares with the other Samaritans her encounter with Jesus, and many of them became believers. Thus, she became an evangelizer, a powerful evangelizer at that. Having opened herself to the stranger, she received new life and wanted others to receive that life as well. The Samaritans came to him and they asked him to stay with them. They wanted him to be part of their lives, part of their journey. When God touches you, you cannot remain passive. You will be led by him to touch the lives of others. Are we open, despite our many shortcomings and sins, to God's intervention in our lives? Do we give him time? Secondly, Jesus radiates God's love, which is unconditional. No barriers, cultural, gender, or any other, could ever block God's love. It transcends all boundaries. Not even sin could block it. This is the time for us to bask in the unconditional love of God for us personally, and then lead us to repentance and conversion, and make us genuine messengers of the good news, like the Samaritan woman. May we all give time for God, especially in this Lenten season,
and live to the full. Amen. You tore yourself from home, from everything you owned. The only son, a hidden son, to find the homeless ones. You walked a wounded road in your poor man's clothes. The boundless sky, God Most High, bowed before our eyes. Jesus on the cross, shelter for the lost. Reveal your light, befriend our night, fill our broken lives. You cast yourself to sea, the net that set us free. The living breath embraced our death to reach our darkest depths. Jesus on the cross, shelter for the lost. Reveal your light, befriend our night, fill our broken lives. You bared yourself for all. You poured your thirsting soul. Your emptied cup, your every drop has raised the fallen up. Jesus on the cross, shelter for the lost. Reveal your light, befriend our night, fill our broken lives. This is the Family Rosary Crusade, continuing the mission of Father Peyton of bringing God to man and man to God. Alam niyo po, mula ho ito sa aking puso, lalo na sa mga bata, at siyempre kasama na rin ang mga nanay at mga tatay, hindi ito naluluma ng kasabihan. The family that prays together stays together. Because we know that at all times, lahat ng kasiyahan, lahat ng problema, if you surrender everything to God, at you have to realize this very clearly, na huwag ka mahiya sumurrender. Kasi sinabi naman niya, pag hindi mo kaya, ako na. Minsan nakakalimutan natin yan. And I think that's what prayer is all about. Maraming ritual at tradisyon ng Katolisismo na dapat ay magpalalim ng pananampalataya kung pag-aaksayahan ng panahong unawain, isa puso at isa buhay. Hindi sapat yung basta sumunod kung walang tapat na pagkakaintindi at pagnanasang makiisa. Kasabay ng mga ritual at kaugalian ng Kwaresma, sa isip sana natin na ang 40 days na ito ay para sa paghahanda ng puso, ng isip, ng diwa, upang ang sakripisyo ni Jesus sa Kalbaryo ay maging buhay at totoo sa ating buhay pananampalataya. Kasabay ng pagsasama-sama nating pamilya o magkakaibigan sa mga lakaran, alalahanin natin na ang 40 araw ay itinakda upang lumalim at lumawig ang ugnayan natin sa isa't isa bilang bahagi ng iisang pamilya at iisang simbahan. At kasabay ng mga panalangin at pag-aayuno, tandaan natin na ang mga ito ay paraan upang maipahayag ang pag-ibig ni Jesus sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa.
At kasabay ng bilin ng ating founder, servant of God, Father Patrick Peyton, sikapin natin na mapatotoo ang kanyang misyon. The family that prays together stays together. A world at prayer is a world at peace. Ito po ang inyong kasama tuwing weekend, Father Eric Santos. Hanggang sa susunod na linggo. Pero siyempre, bago tayo magpaalaman, manalangin natin para sa mga kapatid nating may sakit. Ama namin mapagmahal, humihingi kami ng lakas na sa iyo nagmumula. Ipuin mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ang mapagpalang kamay ni Jesus ang aming mga kapatid, mga manonood, mga kasama sa krusada na ngayon ay nasa bingit ng karamdaman, nasa mahirap na mga bahagi ng kanilang buhay nagdurusa, nahihirap. Touch them, Lord. Heal them and continue to bless them. Touch them, heal them, bless them. Touch them, heal them, bless them. At sa inyong lahat, may the Lord bless you and keep you. May He let His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord look upon you kindly and give you peace. May the Lord bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pinabati ko si Father Alan, nasa ibang istasyon ngayong oras na to. You've just seen another production of Servant of God, Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade, brought to you in cooperation with Studio 23.